So yun po na mga kaibigan at mga kapitbahay, this is your good old neighbor John from Neighbor TV. So another week na naman na lumipas, and today another learning uli at alamin natin yung mga basic steps on how to create contents. So samahan niyo ako sa video na to and learn something new. Tara, let's! It's not a game, it's a rich thing. Mga kaibigan at mga kapitbahay, so nagbabalik na tayo sa ating channel, and kagaya nga na sinabi ko kanina, meron akong inihandang 5 basic steps on how to create content dito sa ating YouTube channel. So madali lang din naman ito at alam kong masusundan nyo agad. So wag na tayong magpatumpik-tumpik, diretso na agad tayo sa step number 1. So sa step number 1, ito yung tinatawag ko na concept or ideas. Ano ba yung tumatakbo sa ating isipan? Gusto ba natin ng tech vlog? Or gusto ba natin yung parang daily vlogs or yung kwento sa ating buhay? Or kung ano mang mga how-to vlogs na pwede nating may share sa ating mga manonood. So syempre with the guidelines na na-present ko na sa inyo previously about sa mga rules and regulation ni YouTube, so makakabuo tayo ngayon ng konsepto or idea kung paano yung daloy ng ating kwento sa ating vlog. Basta ang importante dito, meron tayong intro, meron tayong body na kung saan dito tatakbo ngayon yung mga procedures o yung mga conflicts sa ating storyline, and of course, meron tayong resolution. So, syempre, yung outcome nun dapat maging maganda. At kapag nabuo na ang ating concept or idea sa pagbablog, so pwede na tayong dumiretso sa step number 2. So, sa step number 2, ito naman yung tinatawag ko na writings. Ako kasi kapag nabuo na yung idea ko kung paano yung daloy ng kwento sa aking pagbablog, so sinusulat ko kaagad. Hindi ko naman nilalagay na parang word per word na para bang meron kang teleprompter sa harap mo na babasahin mo siya isa-isa. Hindi po. Ang ginagawa ko sa akin is nilalagyan ko lang siya ng bullet point na parang outline ko para at least kung may makalimutan man ako, meron na akong guidelines kung ano na yung susunod na sasabihin ko. So para sa akin kasi kapag may bullet points, may idea na ako kung paano ko i-describe yung word na yon. And then next bullet point na, and so on and so forth. And then kung na-establish na ang ating storyline in writings, so pwede na tayong mag-shoot. Ito naman yung step number 3 na tinatawag ko na video shoot. Siyempre dito, gagamit na tayo ng mga equipments para makapag-record ng ating vlog. So sa akin kasi, basic lang din naman. As a content creator, para sa akin, gusto ko yung mas simple lang eh. Hindi naman na kailangan ng mamahaling gamit para makapag-shoot ka ng video. Dito nga ngayon, ang ginagamit ko is ang aking Samsung A52. Meron akong lighting unit para naman maliwanag nyo kung nakikita sa screen. And of course, meron tayong microphone. Andi yung receiver, and then nandito yung aking transmitter. Nandito sa aking damit. So kapag okay na yung pagde-deliver ng speech ninyo in front of the camera, pwede na tayong sumunod sa step number 4. Sa step number 4, ito naman yung tinatawag ko na editing. Okay? So dito naman ngayon natin furnish yung mga maling sinabi natin sa ating pag-shoot. Okay? So alam naman natin, hindi naman tayo perfecto na kapag ni-record na natin yung mga sinasabi natin dire-diretso, walang mali. So, imposible naman yon. Diyan na nga papasok yung mga editing software na ginagamit natin. Ngayon sa akin, ang ginagamit ko is Adobe Premiere. So, madali lang din naman itong matutunan. Siguro, God willing, sa mga susunod na vlogs is pwede ko rin may share sa inyo kung paano ako mag-edit. So, basic lang din naman. Kung halimbawa may mga bagay ka na hindi dapat sabihin, so pwede mong i-cut yun. So, yung mga dead airs, tanggalin mo rin yon, i-cut mo, para naman hindi maging boring ang pagsasalita ninyo kapag pinapanood na ng mga viewers. And for additional attraction, dapat meron din kayong mga nilalagay ng mga konting effects. Hindi naman yung tipong pang Hollywood na effects ano. Yung mga konting sound effects, yung mga background music, at huwag nyo kakalimutan na maglagay ng B-roll kasi pampaganda rin sa video yun eh. Hindi naman pwedeng puro from start to finish mukha mo na lang ang nakikita sa screen. So maglagay din kayo ng mga B-roll. Yung B-roll kasi ito yung mga snippet o yung mga maiksing video na nakapatong within A-roll. Kasi A-roll, ito yung nakikita nyo ngayon sa video na to, yung nagsasalita ako, tuloy-tuloy lang. Habang nagdi-describe ako ng isang bagay dito sa aking vlog, pwede kong lagyan ng B-roll para mas lalo kong ma-emphasize at makita ninyo kung ano yung ibig kong sabihin. At kung okay na ang inyong video, sakto na lahat ng mga pasok ng intro, body, and then the outro, at okay na rin yung mga B-rolls ninyo at mga sound effects, wala na mga idle times or mga dead airs, so pwede na natin itong i-upload sa YouTube channel. Okay? So madali lang din naman mag-upload sa YouTube channel. Of course, dapat meron kang YouTube account. So yun po yung 5 procedures or 5 steps para makapag-create tayo ng content
sa ating YouTube channel. Actually, applicable din naman to sa ibang mga social media accounts eh. Pwede rin sa Facebook or sa Instagram. Alam ko, yung mga reels doon. Pwede rin naman yan, mga kaibigan at mga kapitbahay. At yung pong mixing vlog na na-present ko sa inyo ngayon, I hope may natutunan kayo. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Neighbor TV at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na social media vlogs. So till next time mga kaibigan at mga kapitbahay, maraming salamat at God bless.